Okay, so start na tayo sa topic natin for the part 4 ng Thermodynamics 2. So, sa Thermodynamics 2, alam naman natin na ito ay isang Rankine cycle. So, sa Rankine cycle, meron tayong tinatawag na apat na type niyan. Apat na division. So, meron tayong Rankine cycle. So, sa Rankine cycle, meron tayo niyan. Tapos, sumunod is yung reheat cycle. Okay? So, may reheat cycle. Tapos, sa pangatlo, meron tayong regenerative cycle. So, part pa rin yan ng Rankine cycle natin. Then, 4 is yung regenerative cycle. So, yan yung apat na i-discuss natin dito sa steam power plant natin or thermodynamics 2. So, bago munang lahat, doon muna tayo sa Rankine cycle. So, sa Rankine cycle, yan naman ay nakadivide dyan sa dalawang part. Sa Rankine cycle, meron tayong tinatawag na cycle. So, sa cycle, cycle, wherein, dinidiscuss dito yung all about dun lang sa Rankine cycle natin, yung properties niyan. And then, yung second niya naman is yung analysis naman natin sa engine. So, ito, cycle analysis. Ito, engine analysis. Okay? Then, sa engine analysis, meron tayong tinatawag na actual saka ideal. Okay? So, dito muna yung focus natin dito sa Rankine cycle. So, ngayon, ang typical diagram ng Rankine cycle natin is ito. So, umpisa muna tayo sa cycle analysis. So, cycle analysis ng Rankine. So, meron tayong Rankine, di ba? Ito yun. Rankine cycle. So, ang process niyan is constant pressure, constant entropy, constant pressure, constant entropy. So, PS siya. So, yan yung karaniwang yung diagram natin or cycle natin dun sa Rankine cycle. Then, kung i-modify mo naman siya, modified Rankine cycle ang tawag. So, papalitan mo lang to ng yung nasa gitna ng P. Okay? So, P is then T, then constant volume. Okay? So, ayan yung analysis natin. Okay? Then, next na is yung diagram natin. So, ida-diagram natin siya by means na ganito yung diagram. So, first, meron tayong, burahin ko muna to okay? So, ito yung diagram. So, meron tayo ditong steam boiler. Okay? So, steam boiler. Okay, yan yung steam boiler natin at point 1. Okay? So, may point 1 ka dyan. And then, ito ay dedirekta, konektado siya dun sa meron tayong valve dito. Valve. Okay. Then, dedirekta naman siya dito sa steam generator natin or steam turbine natin. Steam turbine. Then, ito ay point 1. Then, lalabas, meron tayong extraction of steam here. So, meron tayo ditong point 2. Okay, so ito, point 1. Konektado dito. And then here, mag-extract yan dito sa turbine natin. Then, after that, is itong turbine natin is iikot. So, it will cause generating of electricity. So, mag-generate yan ng electricity dito sa generator natin.
So, itong generator na yan, ito yung G. So, generator is nakakouple naman yan dun sa, ano natin, dun sa mga transmission line natin, nandun sa transformer. So, ayan. So, ayan, mag-generate yan ng AC source. And then, ito ay ko-connect naman dun sa mga distribution line natin. And then, ko-connect dun sa mga transformer. And then, magkakaroon tayo ng electricity. So, ito yung diagram natin. Then, next, dun naman tayo sa dun sa extraction ng heat. Extraction ng enthalpy dito. So, dito, meron tayong yung steam na lalabas dito sa turbine is papalamigin natin gamit yung steam condenser. Yung steam condenser, so ito si steam condenser natin is konektado yan dun sa dun sa steam tawag doon na steam condenser. Tapos meron tayo dito heat exchanger. So, itong heat exchanger na yan is konektado din sa sa cooling tower. So, meron tayong cooling tower dito. Ayan. So, sabihin natin, ganyan yung cooling tower. Okay. So, yung connect yan dito. Ayan. Then, ito ay babalik dito. Okay. So, yan yung direction. So, ganyan lang yung simple drawing niya. So, ito is steam condenser. So, condenser lagay natin dito. Ito, heat exchanger. Ito, cooling tower. So, CT. Okay? Cooling tower. So, itong side na to, explain na lang natin yan sa mga susunod na mga part niyan. Kasi itong condenser, may design tayo dyan sa condenser. May pag-design din tayo dito sa turbine. Meron din tayo sa steam boiler. So, isa-isang part yan. So, ngayon, ito muna. Ito muna ng simple runtime cycle. So, dito lang tayo naka-design. So, hanggang dyan lang sa part na yan. And then, so since itong condenser natin, yung pumasok dito is at constant pressure, pero dito, vapor, and then here, lalabas dito is liquid. So, kailangan yan i-pump directly dun sa pabalik dun sa steam boiler natin. Okay? Para mag-generate ulit ng panibagong heat. Okay? So, ayan. Ito yung pump. Ayan, diretso yan dito sa boiler natin. Okay? So, ito, bakit umiinit to? Dahil ito ay konektado yan sa, saan siya konektado? Konektado yan sa furnace. Tinatawag natin. So, may furnace dito, wherein, dito pinapasok yung mga fuel, saka yung air natin. So, it will cause gas. So, gas yung dadaloy dito, then apoy, and then papainitin, papakuluin yung steam boiler natin. Okay? Next. So, ito lang yung part na yan. Ito lang, dito muna tayo mag-a-analyze sa portion na to. Okay? So, ito yung runtime cycle natin. Cycle analysis. Okay? So, burahin ko na to. So, mag-analyze na tayo ng ng mismong runtime cycle natin. So, ito, alam naman natin dito na ito ay 0.1. So, meron ditong 0.1. So, may ma-generate tong enthalpy. Dahil, ito ay merong pressure 1. So, may pressure yan. Okay? Then, meron din tayong temperature. So, initial temperature, meron tayong initial pressure na lumabas dito sa boiler natin. So, syempre, mainit yan. So, it means ito ay superheated. Superheated yan. So, ang gagawin mo lang, para makuha mo kung ganyan yung given, so, may iba kasing cases dyan. Pwedeng ang given lang dito is temperature. Pwedeng ang given lang dito is pressure. Pwede rin ang given dito is both pressure and then temperature. So, kapag temperature ang given, ang dito sa natin, sa 0.1, so automatic, dun tayo sa saturated temperature niya. Okay?
So, meron tayong saturated temperature. So, Tsat. So, sa Tsat, ang gagawin mo is, iaano mo yan, pupunta ka sa table 1. Okay? Sa table 1. Okay? Table 1. Then next is, iaano natin, kukunin mo yung value ng Hg or yung tinatawag na enthalpy at V4. Okay? Enthalpy at V4. Okay? So, ayan yung kukunin mo. Then, next yung, ano natin, yung, ito na yung magiging H1 mo. And then, H1 natin, S1 will be equal sa Hg, Sg, wherein entropy at vapor. Okay? Entropy at vapor. Okay? So, ayan yung mga makukuha mong value. Pagka pressure naman, pressure 1 ang given dito, or yung initial pressure lang, so punta ka naman sa pressure. So, ano yung pressure? Pressure table. So, meron tayong table 2. Okay, sa table 2 ka pupunta. Okay, so ito, makikita mo to sa Tsat. Okay, kung ano man yung given dito, so ipagtugma mo dun sa table 2, and then makukuha mo tong the same neto na value na yan. Okay, same value ng 1 ay temperature 1 saka pressure 1. Okay, ayan. Same value yan. Magkakaano yan. Doon ka rin kukuha. Then next, ito. Pag may given na dalawang pressure, ay isang pressure sa isang temperature, it means this is superheated. Okay, superheated siya. So, kapag superheated yan, pupunta ka naman sa table 3. So, temperature and pressure. So, lalagay ka table 3. So, inano ko lang para mas detail by detail. So, ito, pupunta ka dun sa table. So, makukuha mo dyan yung total na agad. So, H1 is equals to H at temperature 1 and pressure 1. Okay? So, ayan. Compute mo na. And then, kunin mo rin si S1. Okay? Wherein S yan at temperature 1 and pressure 1. Okay? Since ito ay meron tayo dito ang constant pressure na nangyayari, so ito, constant pressure, ito naman, since ito ay dumaan sa turbine, so meron tayong constant entropy. Ano siya? Expansion. Ito, addition, heat addition. So, constant pressure, heat addition. Ito, constant entropy at expansion. So, ito, wherein S1 will be equal sa S2. Ba't ganyan? So, i-plot muna natin pala para mas maintindihan ito. Okay, i-plot natin siya sa TS diagram. Okay, meron tayong TS diagram dito. So, ayan. Okay. So, since ang ano natin is superheated, itong portion na to is superheated, so, nandyan yan. Medyo nandyan yan. So, ito yung point 1 natin. Okay? Okay, yan yung point 1. And then, dumaan siya sa turbine. Dun sa ano natin turbine, which is constant entropy. So, it means diretso yan. Diretso yan dito. So, dito sabihin natin, dito yung ano yan, pressure. Okay? Then, next is, meron tayong tinatawag na constant pressure dito. Constant pressure. So, kung constant pressure yan, anong mangyayari? So, diretso yan dito sa, diretso yan dito sa liquid line. Kasi, itong lalabas dito sa 3 is liquid. So, it means diretso siya dito sa line ng liquid natin. So, ito yung point 3. The next, ito naman, nagkaroon tayo ng constant entropy dito sa, constant pressure pala. Sorry, constant pressure. So, ito ay constant entropy. Okay, pressure. Okay. Pag modified, volume. So, ito, constant entropy. Sige.
Constant entropy. So, anong nangyari? So, inano niya, pinump out niya, kinompress niya. So, pataas yan. Pataas. And then, dumaan siya sa water line. So, diretso yan dito. And then, didikit. Babalik ulit dito sa boiler. And then, kukonekta. Okay, so ito yung point 4 natin. Okay? So, ito yung B. Okay, point B. Ito kasi yung B natin. B natin yun dun sa pump. B. Ito naman ay 4. Okay? So, ganito yung analysis ng ano natin. Ng runtime cycle natin. Okay? So, since ito na siya, dito na tayo sa point 1, dadako naman tayo sa point 2. So, sabi ko nga, ito ay constant entropy. Kapag constant entropy siya, didiretso siya. Okay? Didiretso siya sa constant entropy. Okay? Diretso yan. So, therefore, equal yung S1 is equals to S2. Okay? So, para makuha mo naman yung ano yan, kasi syempre, nag-extract siya mula dito sa turbine natin. So, kinuha lahat ng energy dito sa turbine. Kasi ginamit yung neto, yung superheated enthalpy neto, dun sa natin sa turbine para mapa-under siya at the kinetic energy cycle. So, meron tayo ditong ginamit para mapaikot to. So, nag-loss siya ng heat dito. So, anong mangyayari niyan? It means, bababa yung, kung ito ay mainit, ito ay medyo iinit. Medyo iinit siya. Parang gano'n yung principle niya. Kasi na-extract na lahat ng init pa dito. So, na-convert na yung velocity energy niya into low velocity na dito. Okay? So, it means ito ay pwede natin kunin yung pinaka dryness factor niyan dito sa point 2. So, para makuha yan, gagamitan mo lang siya ng quality formula. So, S1 will be equal sa, wherein dito nagbago na yung quality mo dito. So, SF2 plus X2 multiplied by SFG2. Okay, yan. So, dito makukuha mo na si quality. So, si quality na makukuha mo. Okay? Itong si SF2 mo is makukuha mo dun sa given na pressure nito. Okay, given na pressure dito. Or given properties at point 2. Sabihin natin yung dito, yung pressure dito at point 2 is, sabihin natin, papasok sa condenser is 0.001 megapascal. So, for example lang 0.001 megapascal yung naging neto, pressure netong natin, 0.2. So, it means kukuha ka dun sa properties ng 0.001 megapascal. So, ito lang kukunin mo. Yung SF2, yung sa liquid, then SFG, para dun sa evaporation. So, kuha mo na yan, and then, problema mo na lang is yung enthalpy natin. So, sa enthalpy, makukuha mo yan by means of quality formula din. So, H2 will be equal sa HF2 plus X2 na nakuha mo dito, multiplied by SFG2. Okay, lahat yan point 2. Okay, so, kuha mo na agad yung value dito. Okay, sa point 2. Okay. So, since ito ay pumunta naman sa condenser, so, solve na natin sa H2, yung lumabas sa natin. So, dito naman tayo sa, dito tayo sa condenser. So, sa condenser naman, anong magiging niyan? Value. So, dito, dumaloy siya dito sa condenser. So, dito, vapor. Dito ay liquid. So, liquid na siya. So, therefore, since ito ay constant pressure, kung ano yung pressure mo dito, ganun din yung pressure mo dito. Pero magkaiba din yung pace niya. Okay? So, ibig sabihin, si pressure 2
So, kasi pressure T equal din pala. Pressure 2 is equals to pressure 3. Okay, so punta ka ulit dun sa properties ng ano nyo. Dun sa table 2 ulit. And then, kunin mo yung HF, yung sa liquid naman. So, therefore, H3 will be equal sa HF. HF3 ay 2 pala at pressure 3 or pressure 2. So, ayan, makukuha mo na. Pag nakuha mo yan, dito ka naman sa ano, ito naman problema mo. Kasi yung iba, ito ay, ano lang naman, maliit lang naman ang energy na ano, tawag doon na hindi napoproduce na itong ano natin, pump natin. Yung energy na itatapon. So, yung iba nine-neglect na nila. Ang ginagawa nila, equal na yung H3 is equals to H4, which is mali yan. Mali. Okay? So, burahin ko na to. Dito tayo sa, ano na tayo, sa H4. Okay, para makumpleto na. Okay? So, take down notes yun na lang. Okay? So, dito na tayo sa pump. Sa pump na tayo. So, analysis natin sa pump, ito siya, di ba? So, meron tayong H3 dito na pumasok. Then, meron tayo ditong H4 na lumabas. And then here, ito yung pump. Work ng pump. Eh, ano ba ang karakteristik ng pump? So, ang karakteristik ng pump is humihikop yan ang energy. So, it means, ito ay papasok. So, work in siya. So, work ng pump is papasok. Okay? Kasi, humihigop siya eh. Pag nagpo-produce ka ng energy, is palabas yan dun sa system natin. So, kung gagawa natin ng energy balance yan, energy in is equals to energy out. Okay? Dun sa portion na to, so, ang mangyayari is, okay, so, energy in natin, water pump. Okay? Yung steam, natin, yung pump natin sa steam. Then, plus H3 is equals to H4. Okay? Yung out naman. So, since ito ay consider natin na meron tayong mass dito, na dumadaloy. Okay? May steam tayo, MS. Ito rin, MS. So, pwede lang natin lagyan to ng MS dito. Okay? Okay, H4. The next is, transpose natin yung H3 dun sa kabila. Okay? So, water pump is equals to MS H4 minus H3. Okay? So, ayan yung pinaka-formula natin. Eh, since wala tayo nito, H4, wala din tayo netong MS tayo, pero wala tayong H4, so, pwede ba nating gamitin yung ibang formula? So, other formula to. So, gamitin natin yung formula ng, ng pump natin. Work or work. So, work, alam naman natin ang work. Ang formula niyan is equals to integral of PdV. Okay? So, pressure. So, since ito ay S, tama, constant entropy siya. Okay? Or constant volume, modified constant volume siya. So, pwede mong gamitin yan na P1 minus P4 then multiplied by volume. Okay. So, saan ka kukuha ang volume yan? Anong volume yan? At 0.3 ka. Dito ka kukuha sa 0.3 kasi siya yung magiging initial mo. Okay? Mali pala. Hindi pala PP1 kasi dito tayo sa 4. So, pressure 4 and pressure 3. Okay? So, yan yung magiging natin. Magiging formula natin. So, meron tayong pressure dito kasi itong si pressure 1 ay equal din sa pressure 4. Note natin kasi meron tayo dito ang constant pressure. So, ito naman P3. Okay? P3. So, ito, consider naman natin to as modified
constant volume siya. Okay? So, sa constant volume tayo modified ang nangyari. Okay? Then, work ng pump is equals to yung pressure mo dito, sabihin natin 2 megapascal or anything. Then, ito, i-convert mo muna to into kilopascal. Then, ito, specific volume to ng 0.3. Sa 0.3 ka kukuha kasi siya yung initial na pumasok dito. Okay? So, ito, makukuha mo yan at dF3. Okay? Dito sa point na to. Sa properties pa rin ng, sabihin natin itong 0.001 megapascal. Okay? Then, ito, ang unit nito is cubic meter per kilogram. Ito dapat ay naka-kilopascal. Kilopascal, kilonewton cubic meter. So, ito, pag nag-cancel to, square meter pala. So, nag-cancel, then cancel. So, makitira is kilojoules per kilogram. So, dapat ganyan muna yung unit mo. Okay? Then, since ito ay nakuha mo na, sa work ng pump, balik ka ulit dito. So, nakuha mo na. Ngayon, makukuha mo na sa H4. Okay? So, gamitan ulit natin. Therefore, H4 will be equal to, okay, magiging equal to work ng pump, yung na-compute mo dito, plus yung H3MS. Okay? So, MS. Or, since ito ay kilojoules per kilogram, so tanggalin mo na to. So, dapat enthalpy lang tayo. So, ito, yung pump natin, power ng pump, plus yung H3. So, therefore, makukuha mo na si H4. Then, balik ka ulit dito para ma-solve ulit yung pump. So, in terms of kilowatts naman na siya. Okay? So, kompleto mo na, makakompute mo na lahat ng given. Okay? So, ito yung dun sa steam natin, steam power plant natin, dun sa simple Rankine cycle. Okay? So, next naman natin is yung analysis ng bawat bawat device or equipment natin. So, first dito tayo sa boiler, sa steam boiler. Okay, para isa-isayin natin. Analysis tayo, dito tayo sa steam boiler. Sa mga parts tayo muna ng Rankine. Sa steam boiler, since ito ay nag-add ng heat, so Q added, papasok ang mo, so ito sabihin natin, ito yung boiler mo. So papasok dito yung QA, ito palabas si H1, papasok si H4. Okay? So therefore mag-energy in, energy out ka dyan. So ilan yung magiging yan? So pumasok ilan? Dalawa. So QA plus H4 is equals to H1. So therefore QA will be equal sa H1 minus H4. Okay? Or QA, in terms of kilowatts, so multiply mo lang yung MS nito, yung mass ng steam, and multiplied by H1 minus H4. Okay? Therefore, ito yung formula mo dun sa boiler. Okay? Then next, yung sa turbine naman tayo. Okay, analysis sa turbine. Okay, turbine. So, ito yung turbine mo. May pumasok ditong H1. Dito may lumabas na H2. Then here, since ito ay nagpo-produce ng energy, so palabas siya. So, work ng power ng turbine pala. PT. Okay, sa lahat ng palabas is equal sa paloob. Okay, so ilan yung lumabas? Ay, pumasok pala. H1 lang pumasok. Then PT, then plus H2. So therefore, P1 will be equal sa H1 minus H2. Or, in terms of power naman, dagdagan natin ng MS yan. Dagdagan natin ng mass ng steam. So, PT natin, o power ng turbine is equal to MS H1 minus
H2. Okay? So, ayan. Nakompute mo na. Makuha mo na agad yan. The next is yung sa condenser naman. Sa condenser naman tayo. Okay, condenser. So, sa power ng condenser, may lumabas dito na H2 ms. Okay, then may lumabas dito na H3 ms. Then, ito ay condenser. Ano ba ang ginagawa ng condenser? So, ito ay nagre-reject ng heat. So, therefore, palabas. QA ay QR or QCon. So, QCon, so lahat ng palabas, energy in is equals to energy out. O, dito na natin lagay. So, ilan yan? Ilan yung mapapasok? Isa lang. Lahat palabas. So, H2 is equals to H3 plus QR or QCon. QCon na lang. Okay. So, QCon will be equal sa H2 minus H3. Consider natin yung mass ng ano natin, ng steam natin. So, QCon will be equal sa MS multiplied by H2 minus H3. So, ito yung formula natin para dun sa condenser. So, ayan. Okay na siya. Lahat. So, ngayon, punta naman tayo dun sa pag-compute ng Rankine cycle efficiency. Okay? So, ito ang kadalasang last na hinahanap pag may tanong ka about dun sa Rankine cycle. Typical lang na tanong. Okay? So, efficiency ng Rankine cycle natin, efficiency cycle, is equal to energy output over energy input. Okay. So, kung mapapansin nyo, dun sa Rankine cycle natin, ano ba ang naging input natin? Input na power para dun sa para mapaandar tong natin, itong steam power plant natin or Rankine cycle natin. So, of course, yung QA natin, Q added. Okay? Then, next, yung output natin, energy output natin or yung power output natin is saan ang galing? Sino ba yung nag-produce? So, ang nag-produce is yung si turbine natin. So, therefore, power yan ang turbine. Okay? So, equal natin. So, alam naman natin yung formula ng power ng turbine. Ms multiplied by H1 minus H2 is equals to or kung wala na tong Ms, tanggalin na natin, pwedeng enthalpy or yan na, divide by Ms multiplied by H1 minus H4. Okay? O cancel. So, H1 minus H2 all over H1 minus H4. Okay? So, solve na siya. Wala kang H4. So, nanggaling naman yan, di ba, dun sa pump? So, H4 is equals to work ng pump plus H3. So, pwede mong i-modify ulit yan. So, H1 minus H2 all over H1 minus work ng pump minus H3. Okay? So, ayan yung another formula mo. Or, alam naman natin na itong si H3 saka si H1, pag pinag-minus mo yan, kasi from total to total energy na pumasok dito, and then total energy na na-loss dito. So, therefore, pwede natin yung pangalanan na H1 minus H2 all over, ito, pag minus mo yan, so yan tinatawag na energy chargeable. Energy chargeable. So, anong meaning ng energy chargeable? So, ayan yung energy na napoproduce or dun sa natin, sa Rankine cycle analysis natin.
or ito yung tinatawag na total energy ng enthalpy entering the steam, and then total energy at the exhaust enthalpy. Okay, total energy. So, pumasok dito ng enthalpy, ito, and then here, yung lumabas. Okay, mula dun sa turbine natin. So, yan yung energy chargeable natin. So, pwede mo siyang ma-define dito. Pag binigay sa problem, energy chargeable at ulit, ay energy chargeable. So, compute mo na agad. Okay? So, yan lang yung natin. Lesson muna natin sa part, part 4 to. So, continue natin yung part 3. Doon naman tayo sa engine naman. So, i-consider naman natin yung engine. Okay? So, at least na-derive natin yung mga formula na kailangan natin. At the same time, and then in the next ko yung sa mga efficiency. Okay?